Purihin ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Isang pribileyo at isang pagpapala na tayo po ay makadako at makalapit muli sa trono ng biyaya ng Panginoon ngayong umaga. Bago po tayo magsimula ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus! Praise you, Jesus! Hallelujah! 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 Praise you, Jesus! Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Niluluwalhati po namin kayo ngayong umaga, O Diyos. Hallelujah! 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 I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. Lord, you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Minsan pa sa umpisa, I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I'll give you praise. Lord, you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I'll give you praise. Hallelujah. I'll give you praise. Lord, you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. For the last time, I give you praise. Hallelujah. I give you praise. Lord, you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Hallelujah. Praise you, Jesus. There is none like you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin po kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Ang banal na mga pangyarihan sa lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Papasalamat po kami sa biyaya ngayong umaga, sa kalakasan, Panginoon, halos sa buhay na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, sa bawat araw, Diyos.
Salamat po, Panginoon, at patuloy na kayo po yung mataas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ngayong umaga. Hindi lang ngayong umaga, maghapon, Panginoon, maging sa mga susunod na araw, Panginoon. Mataas lagi, Panginoon, ang inyong biyaya, Panginoon, ang papuri, ang karangalan at ang pasasalamat po sa inyo, O Diyos. Samahan po kami ng inyong banal na Espiritu ngayong umaga sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Higit sa lahat ng inyong pong pagsama ngayong umaga, yung aming pinakananasa, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin binabalik. Pinakamataas na papuri pa sa salamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Isang magandang umaga po muli sa bawat isa. Mapagpaalang umaga at mabiyayang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga tayo po ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng Exodus chapter 2 verse 1 to 10, pero kunin na lang po natin yung mula doon sa bandang gitna, mula sa verse 5 hanggang verse 10. Exodus chapter 2 verse 5 hanggang 10. Verse 5, maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y pinakuha niya sa isa sa kaniyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. 6. Nang maitakip nito at nakita ang batang umiiyak, naawa siya at kaniyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. 7. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at sa kanya sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan. 8. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag mismo ang ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. 10. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Then punta po tayo sa Genesis chapter 3, verse 4. Genesis chapter 3, verse 4 hanggang 10. 4. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy, Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. 5. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. 6. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tiniis at narinig ko ang kanilang pagdaing. 8. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at iatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Pariseo, Hibita at Jebuseo. 9. Narinig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. 10. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang kanyang bayang Israel. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang ating pong pinag-uusapan ay ito po ay may tema or paksa po ito, choose to protect and preserve. Choose to protect and preserve. Kung mapapansin po natin, batang-bata pa si Moises, wala pang muwang sa mundo, pero nandun na yung pagsama, nandun na yung pagpili, nandun na yung pag-iingat ng Diyos. Pagkasilang pa lang kay Moises, nandun na yung pag-iingat ng Diyos. At alam naman natin, hanggang sa siya'y lumaki, iningatan siya ng Panginoon. Dahil po doon sa chapter 3 na binasa natin, kasi nire-reserve siya ng Panginoon doon sa dakilang gawain
doon sa dakilang iaatang sa kanya na ministeryo na gagawin sa kanya. Pinili siya ng Diyos upang maglabas sa mga Israelita sa Ehipto. So makapasin po natin, ngayong umaga, bata pa lang si Moises, nandun na yung pag-iingat, pinoprotektahan siya ng Panginoon. Imagine niyo, pagkahiwalay pa lang sa ina. Ang bata medyo mahirap mahiwalay sa ina. Simula nung maihiwalay, nandun na ang pag-iingat ng Diyos, nandun na yung danger. Nandun na ang pag-iingat ng Diyos. Nung ilagay sa basket, tapos ilagay sa paanurin sa ibabaw ng tubig, nandun na po yung danger sa isang bata. Siyempre, pag nilagay natin, hindi natin alam kung anong mangyayari dun sa bata. Lahat ng possibility ay pwedeng mangyari doon. Pero nandun na yung pag-iingat ng Diyos. Tapos yung isa pa, walang nakakasiguro saan pupunta ang bata. Walang nakakasiguro anong mangyayari sa bata. Pero nandoon yung proteksyon ng Panginoon. Bakit? Kasi pinili siya ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin. Kasi pinili siya ng Diyos dahil merong gagawin at ipagagawa ang Diyos sa kanya. At ano po yun? Nabasa natin sa Genesis chapter 3, verse 4 hanggang 10. Pinili siya ng Diyos. Siya ang gagamitin ng Diyos para mag-alis upang matugon yung panalangin ng mga Israelita, upang matugon yung panalangin ng bayan ng Diyos. Sabi doon sa Genesis chapter 3, narinig ko ang hinaing, narinig ko yung pagtawag sa akin ng aking bayan. At ang gagamitin ng Panginoon bilang tugon sa panalangin ng kanyang bayan ay si Moises. So, which means, iningatan ng Diyos, inireserve ng Diyos, na-preserve ng Diyos, si Moises, bata pa lang siya, pinili na kagad siya ng Diyos para siya ang mag-aahon, para siya ang mag-aalis sa bayang Israel mula po sa Ehipto. Pinili siya ng Diyos. At mapapasin natin dito, kaya po pala nandoon ang pag-iingat ng Diyos simula bata pa lang. Kaya pala nandoon na yung protection ng Panginoon kay Moises simula sa kanyang pagiging sanggol, nandoon na yung protection ng Panginoon. Bakit? Dahil pinili siya ng Diyos, gagamitin siya ng Diyos. Siya yung magiging instrumento ng Panginoon sa isang dakilang layunin o ministeryo para mag-alis at labas sa mga Israelita sa Ehipto. So, nandun yung pag-iingat ng Diyos. Sabi doon, choose to protect and preserve. Pagka pinili ka ng Diyos, nandun yung protection ng Panginoon. Kaya ka pinoproteksyonan ng Panginoon. Kaya nandun yung pag-iingat ng Diyos, kanire-reserve niya tayo, pine-preserve niya tayo sa isang dakilang layunin, sa kanyang dakilang ministeryo, na talagang yun ay para lang sa atin. Pinili tayo ng Diyos kasi meron siyang pagkatawag na para lang talaga sa atin. At tayo lang talaga yung gagawa nun. So dito makikita natin, choose to protect and preserve. Nandun yung proteksyon ng Panginoon. Kahit si Moises wala pa siyang alam sa mundo. Nandun na kaagad yung yung pag-iingat ng Diyos. Dahil gagamitin siya ng Diyos sa isang dakilang layunin, sa isang dakilang ministeryo. Mga kapatid, same din po tayo. Pinili ka ng Diyos. Pinili po tayo ng Diyos. Which means, kung pinili tayo ng Diyos, nandun yung protection ng Panginoon. Kung nandun yung protection ng Panginoon, ibig sabihin, nire-reserve tayo ng Diyos sa isang magandang layunin, sa isang magandang tungkulin, sa isang magandang gawain. Na inilagay sa atin, pinaglagyan sa atin ng Diyos, at yun ay para lang talaga sa atin. At walang ibang gagawa nung kundi talagang yun ay nakalaan lang talaga para sa atin, mga kapatid. Sabi doon sa John chapter 15 verse 16, sabi dito, Jesus said, "You did not choose me, but I choose you." Tayong pinili ng Panginoon, tayong pinili ng Diyos. Alam niyo po, sa Isaiah chapter 43, verse 1, basahin nga po natin yung Isaiah. Chapter 43, verse 1. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat iniligtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin.
Ano, sabi doon kanina sa John 15, pinili tayo ng Diyos, pinili tayo ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 43 verse 1, pinili niya ang bayang Israel. Pinili niya yung kanyang magiging bayan. Tayo rin mga kapatid, pinili tayo ng Panginoon. Alam niyo po pa sa dinami-dami ng tao sa mundo, isang pribileyo at isang magandang pagkakataon na tayo po ay naging bayan ng Diyos. Nakasama, napabilang tayo sa bayan ng Diyos. Bakit? Hindi dahil tayo ang pumili sa Kanya, kundi dahil tayo ang pinili ng Diyos. Amen? So, doon po sa Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Urihin ang pagkabasa ng Panginoon. Ang ganda po sa verse 4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili niya tayo. Bago pa ang creation, pinili na tayo ng Panginoon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit si Moises, mula sa kanyang pagiging bata, nung siya'y maisilang, nandun na yung protection ng Panginoon. Nandun na yung pag-iingat ng Diyos. Dahil pinili na talaga siya ng Panginoon. Choose to protect. Kaya pinili siya ng Diyos. Bata pa lang siya, pinili siya ng Diyos. Kaya nandun na yung protection ng Panginoon. Bakit nandun yung protection ng Panginoon? Dahil pinili nga siya ng Diyos. At bakit siya pinili ng Diyos? At bakit nandun yung protection ng Panginoon? Number 3, dahil pinipreserve siya ng Diyos dahil sa isang dakilang ministeryo, sa isang dakilang gawain. Purihin ng Panginoon. Tayo rin po mga kapatid ganon. Pinili tayo ng Diyos. Sabi doon sa John chapter 15 verse 16, pinili tayo ng Diyos. Pinili niya ng Panginoon yung kanyang bayan. Tayo po yon. Hindi tayo pumili sa Diyos, kundi tayo pinili ng Diyos. Pinili niya tayo, pinipili niya talaga yung magiging kanyang bayan. Tapos doon sa Ephesians 1:4, sabi doon, bago palikain ang sanlibutan, pinili niya na tayo. Which means talagang hindi aksidente na tayo ngayong umaga ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Na tayo ngayong umaga ay nagpupuri sa Panginoon. Hindi nakakapagtaka. Bakit po? Dahil bata pa nga po tayo, bago palikain ang lahat ng bagay, tayo raw po ay pinili na ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ba tayo mga kapatid, pinili po tayo ng Panginoon? Ngayon, isang katotohanan na kaya tayo pinili ng Diyos. At dahil tayo pinili ng Diyos, tayo po ay Kanyang iingatan. Purihin ng Panginoon. Kagaya ng nangyari kay Moises. Ang dami ng kanyang pinagdaanan, nandun ang pag-iingat ng Diyos. Bakit? Dahil pinili po siya ng Panginoon. Same po tayo. Pinili tayo ng Diyos, kaya iingatan tayo ng Panginoon. At kaya tayo iniingatan ng Panginoon, mga kapatid, kaya tayo iniingatan ng Panginoon, nire-reserve niya tayo, pine-preserve niya tayo para sa isang dakilang layunin, sa isang dakilang ministeryo, sa isang dakilang tungkulin, mga kapatid. Dapat hindi po tayo nalilihis ng ginagawa natin. Ulitin natin, pinili tayo ng Diyos. Sabi doon, choose to protect and preserve. Pinili tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos dahil sa Kanyang dakilang layunin, dahil sa Kanyang dakilang ministeryo, mga kapatid. Kaya wag po tayong matakot kung alam natin pinili tayo ng Diyos. Yung number 3 natin, tayo'y gumagawa sa Kanyang ministeryo, tayo gumagawa sa Kanyang gawain. Merong isang katotohanan dito, yung maganda, yung number 2. Nandun yung proteksyon, nandun ang pag-iingat ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Basahin nga po natin makikita po natin sa 1 Peter, sabi po doon sa 1 Peter, you are chosen people, a royal priesthood. Purihin ng Panginoon. Talagang pinili tayo ng Diyos. Kaya ngayong umaga naniniwala kung walang aksidenteng narito lang siya ngayong umaga. At kasama nating nag-aaral ng salita ng Diyos. Walang aksidente na napasama lang. Talagang nakatalaga na ngayong umaga. Nakatalaga na tayo sa Panginoon. Pinili talaga tayo ng Diyos. Hindi rin nakakapagtaka kung bakit sa dinami-dami sa lugar natin, isa tayo sa tinawag ng Panginoon. Baka kung magbibigay tayo ng ilang mga testimony natin sa mga kapatid natin sa Panginoon na kasama natin ngayong umaga, marahil sasabihin nila, hindi ko sukat akalain talaga. Kung aking babalikan yung aking nakaraan, kung aking babalikan kung paano, kung nung wala pa ako sa Panginoon, parang hindi ko makita yung aking sarili
na nasa ganitong kalalagayan, naglilingkod sa Panginoon, umaawit ng papuri sa Panginoon, dumadalo ng mga gawain ng Diyos. No, kahit sa live, dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon. Siguro sasabihin ng iba, hindi ko, Pastor, totoo, hindi ko talaga ma-picture. Kapag ka aking ititrace yung mga ginawa ko nung nakakaraan, kung paano ako nabubuhay, kung paano ko ginagawa yung mga bagay na dati kong mga ginagawa nung wala ako sa Panginoon, parang hindi ko iisipin na ako ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Parang hindi ko makita talaga sa sarili ko na ako'y isa talaga ngayon sa nagpupuri na sa Panginoon. Parang hindi natin masabi, parang hindi natin maisip, parang hindi natin mapicture. Pero isang maganda, kaya ka narito ngayon at tinawag ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon kasi bata pa lang tayo, pinili na tayo ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pinili tayo ng Panginoon, kaya yung mga kasama po natin ngayong umaga, pinili po tayo ng Diyos. Hallelujah, purihin ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, yung pagpili pa lang sa atin ng Panginoon, isang pribileyo, isang napakaganda ng isipin. Pinili tayo ng Diyos. Napakaganda. Sa dinami-dami, tayo yung isa sa pinili ng Panginoon. Dahil tayo pinili ng Diyos, number 2, nandun yung pag-iingat. Nandun yung proteksyon. Nandun yung pagsama ng Diyos. Bakit po? Number 3, to preserve. Dahil sa kanyang dakilang ministeryo, dahil sa kanyang dakilang gawain ng Panginoon. Kaya tayo po, kung tayo pinili at tayo iniingatan ng Diyos, dapat nandun tayo sa gawain ng Panginoon. Kung tayo ay pinili ng Diyos at tayo iniingatan ng Diyos, dapat po tayo ay naroon sa ministeryo ng Panginoon. Dapat po tayo naglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi doon, to choose, to protect, and to preserve. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Kaya napakaganda na malaman natin na dapat talaga, dapat pala pinili ako ng Diyos. Dapat pala ito talaga yung ginagawa ko. Dapat pala ito yung ministeryo binigay sa akin ng Panginoon. Madami pong ministeryo ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. At alam ko, sa sarili natin, personally, alam natin kung saan tayo tinawag at pinili ng Panginoon. Naalala ko po, nung ako'y nagsisimula pa lang, nung ako po yung mga kabataan, ang sabi sa akin ng Pastor Paul, alam mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. Anong ministeryo ka talaga tinawag ng Panginoon para alam mo kung saan ka tumatahak. Alam mong tama yung iyong ginagawa. Purihin ng Diyos. At natutuwa po ako na dito sa pinag-aaralan po natin, nung pinagbubulayan ko po ito, ako po natutuwa talaga. Isang bata, walang kakayanang ipagtanggol ang kanyang sarili. Walang kakayanang iligtas ang kanyang sarili. Mula sa walang kakayanan. Dahil nga po si Moises, bata pa lang, pinaanod na sa tubig, inilagay sa isang basket, pinaanod na sa tubig, nandun yung pagkahiwalay sa magulang, nandun yung danger sa tubig, yung pagkasara ng basket, walang nakakaalam anong mangyayari, pwede namang humihip na ang malakas na hangin, pwedeng magkaroon ng pwedeng lumubog yung basket. At si Moises bilang isang bata, wala siyang kakayanan ipagtanggol ang kanyang sarili. Wala siyang kakayanan para iligtas ang kanyang sarili. Pero nakita natin, mula sa walang kakayanan, iningatan siya ng Panginoon. Nandun ang pag-iingat ng Diyos. Nandun yung pag-iingat ng Diyos. Bakit? Number 1, dahil pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Number 2, iingatan tayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Number 3, to preserve, para tayo'y gamitin. Inihahanda tayo ng Panginoon para tayo'y gamitin sa kanyang gawain. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya naniniwala po ako, ngayong umaga, hindi aksidente na tayo pong lahat ay narito. Naniniwala po talaga ako ngayong umaga, pinili tayo ng Diyos. At dahil alam natin sa sarili natin, at alam din natin na talagang pinili tayo ng Diyos, alam natin na nandun ang pag-iingat at proteksyon ng Diyos. Kahit paanong mangyari, gumulo man ang takbo pa ng mundo, lalo pang gumulo, lalo pang hindi gumanda ang takbo ng mundo. Hindi tayo, panatag tayo. Kahit paanong mangyari, panatag tayo. Bakit? Dahil alam natin, pinili tayo ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos to preserve. Inihanda tayo para gamitin, para sa kanyang gawain. Inihanda tayo ng Diyos para sa isang magandang kalalagayan. Purihin ng Panginoon. Choose to protect and preserve. Kaya tayo tinawag ng Diyos. Purihin ng Panginoon.
Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ako naniniwala hindi nagkakamali ang Diyos. Sabi ng ang isang katangian ng Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon. Alam niya ang kanyang gagawin. Hindi siya nagkamali ng pagpili sa atin. Hindi siya nagkamaling iniingatan tayo ng Panginoon. Everyday, iniingatan tayo ng Panginoon. Hindi siya nagkamali. Hindi nagkamali ang Diyos dahil inihanda tayo sa isang magandang kalalagayan. Kaya mga kapatid, kahit anong mangyari, magpatuloy po tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Kahit pa anong mangyari, magpatuloy tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po ngayon sa Facebook, natutuwa po ako, ang daming babala patungkol sa pagdating ng Panginoon. At maraming naririnig na malapit na, ito na yung last days. Nasa huling araw na tayo. At anytime pwede nang dumating ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, alam nating malapit na dumating ang Panginoon. Lalo natin samantalahin, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa iba. Ibahagi natin ang Panginoon sa iba. I-share natin ang salita ng Diyos, ang Word of God, ibahagi natin sa iba. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon, lalo nating pagsikapan na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Inihanda tayo ng Diyos para sa isang magandang layunin. Mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon mga nakakaraang taon. Ilang taon na tayo pong naglilingkod sa Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon at ngayon ang pagkakataon para tayo gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Ngayon ang pagkakataon para tayo gamitin ng Panginoon para magbahagi, dalahin ang salita ng Diyos sa iba. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ulitin ko po, pinag-aaralan po natin, choose to protect and preserve, mga kapatid. Pinili tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos, inihanda tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng isang magandang kalalagayan o ministeryo na ibinigay para sa atin. Mga kapatid, huwag tayong matakot, kagaya ni Moises. Pinili talaga siya ng Panginoon. Mula doon sa pagiging sanggol, hanggang sa kanyang paglaki. Siya pala yung gagamitin ng Panginoon sa isang malaking breakthrough na mangyayari sa Israel. Sa isang malaking kaganapan na mangyayari, isang magandang kaganapan mangyayari sa Israelita. Ano yun? Maglalabas sa kanila. Siya yung tugon ng Panginoon sa panalangin ng mga Israelita. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, akin po kayong ini-encourage. Magpanalanginan po tayong sa bawat isa. Patuloy po nating ibahagi ang salita ng Diyos. Lalo po ngayon, lalo po nating pagsikapan, ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Pinili tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y mumuko at tayo po'y manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, ngayong umaga. Salamat po sa inyo mga salita, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng wisdom at knowledge, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, pinili nyo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isang pribileyo na kami pinili ninyo, Panginoon, sa dinami-dami ng tao, O Diyos. Pinili nyo kami, Panginoon. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Pinili nyo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung titingnan namin yung aming sarili, Panginoon, sino kami para kami piliin, O Diyos? Isang maliit na bagay, Panginoon. Pero dahil sa inyong biyaya, Panginoon, pinili nyo kami, Panginoon. Bago pa simula ng mundo, Panginoon, pinili nyo na kami, O Diyos. Hallelujah. At dahil doon, itinalagan nyo na kami sa inyong pag-iingat, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tinalagan nyo na kami sa pag-iingat, Panginoon. Ano man yung mangyayari, Panginoon. Ano man yung sitwasyon namin. Nasa pangit man kami sitwasyon. Nasa maganda man kaming sitwasyon, Panginoon. Pinili nyo na kami, Panginoon. Na kami inyong ingatan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para kami i-preserve, Panginoon. Hallelujah. Para kami inyong gamitin, O Diyos. Para kami dalahin sa inyong ministeryo, Panginoon. Na ibinigay niyo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na samahan niyo ang bawat sa amin, Panginoon. Makapagpatuloy kami ng paglilingkod sa inyo, O Diyos. Kahit anong mangyari, Panginoon. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na patuloy pang maibahagi ang inyong mga salita sa iba, O Diyos. Hallelujah. May share namin, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, Panginoon, sa mga kaklase, Panginoon. Hallelujah. Praise you. Gamitin niyo kami mightily, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Magtiwala lang kami sa inyo, Panginoon. Magtiwala lang kami sa inyo, Diyos. Nandun yung pag-iingat, Panginoon. Pinili nyo kami. Iingatan nyo kami, Panginoon. To preserve. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po ngayong umaga. Dalangin po namin ang bawat isa na kasama namin ngayong umaga at makakasama pa, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos. Patuloy na kalakasan, patuloy na pag-iingat, Panginoon. Ang patuloy niyong igawad sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang inyong traveling mercy sa mga magsisialis, Panginoon, sa mga pupuntahan. Divine protection, Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. Saan man kami pumaroon, Panginoon. Ang inyong divine protection, Panginoon. Patuloy niyong igawad sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bless niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Tunay nga na binabalik po namin sa inyo pinakamataas na papuri at ang pasasalamat po sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. To choose, to protect, and to preserve. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa sa atin.